So, meron tayo ditong banana leaves. Bali, ang gagawin natin, padadaanan lang natin siya dito sa apoy para maging pliable siya kapag ginamit natin. And at the same time, madidisinfect din yung ating banana leaves kung sakaling meron pang mga mikrobyo dyan. Pero ito, nalinis ko na siya tsaka nahugasan ko na rin. Yan. So, ganyan lang. Padadaanan lang natin ng konti sa apoy. And then, set aside natin. So, now, gagawin na natin yung ating tupig mixture. Bali, ito sa isang bowl, maglalagay ako dito ng 2 cups ng glutinous rice flour. And then, I'm using yung naka-bottle na makapuno string na coconut. Kasi wala akong mahanap dito na fresh shredded na buko, kaya ito yung gagamitin natin. So, as an OFW, kailangan nating maghanap ng mga ingredients na pwede rin naman nating gamitin dun sa mga kinikrave natin, lalong-lalo na kung kakanin siya. So, sa 2 cups ng glutinous rice flour, maglalagay tayo ng isang bote nitong ating makapuno string. Pero depende sa inyo kung gusto nyong lesser, pwede naman. Pero ako, gagamitin ko na siya lahat para marami yung ating makapuno or yung ating buko. Yan, para mas masarap. So, ayan, since matamis na yung ating makapuno natin, maglalagay na lang ako ng 2 tablespoon ng brown sugar. Yan, so, around 2 tablespoon. Then, haluin na natin siya. Now, maglalagay tayo ng coconut milk. So, maglalagay muna ako ng kalahati. Meron ako ditong 1 cup ng coconut milk, pero half muna yung lalagay ko. Kasi ayoko na maging runny yung ating mixture. Yan. So, lalagay pa natin yung kalahati. So, all in all, I use 1 cup ng coconut milk. So, ayan, pag nahalo na nating mabuti, ganito yung consistency na gusto natin. So, for additional flavor, maglalagay lang ako ng 1 teaspoon ng ating vanilla essence. And then, meron ako yung ganito, virgin coconut oil. Maglalagay lang ako ng 1 tablespoon itong virgin coconut oil. Yan. For added flavor din siya. And then, haluin lang natin. And then, okay na ito. Pwede na natin siyang i-wrap dun sa ating pinipare na banana leaves. So, now, ito na yung ating pinipare kanina na banana leaves. Ngayon, lalagyan ko lang siya ng coconut oil. Yan, papahiran ko lang siya ng coconut oil para hindi dumikit yung ating mixture. And then, lalagyan ko siya nitong ating tupig mixture, mga around 2 tablespoon. Yan, and then, iro-roll lang natin na gano'n. Yan. So, ganyan lang. And then, tatapusin lang natin ang pag-roll hanggang sa maubos na natin yung ating tupig mixture. So, nabalot na natin yung ating tupig kanina. Ito na siya. Now, magpapainit lang tayo ng kawali. Bali, traditionally, di ba, nakikita nyo, parang ginigrill siya. Pero since limited yung ating resources, pwede naman natin siyang i-pan fry. Bali yan, magpapainit lang tayo ng kawali. And then, ilalagay lang natin yung ating tupig na binalot kanina. And then, tatakpan ko lang siya para maluto yung loob. Again, nasa medium flame lang po yung ating kalan. Ayan, so after 2 minutes, check na natin yung ating tupig. Ayan, so baliktarin natin siya. So, lulutuin ulit natin siya sa kabilang side ng 2 minutes.
Yan, kahit hindi na natin siya takpan kasi kung mapapansin nyo, nag-firm up na yung ating tupig mixture. So, ang gagawin lang natin dapat parang ano lang siya, parang nag-grill lang siya, na parang meron siyang sunog-sunog dun sa ating banana leaves. So, yan. So, after 2 minutes, babalikan natin siya. At ayan, nakaluto na tayo ng tupig. Kain po tayo!